Hello mga katambay! Ang ating recipe po ngayon ay tokwat baboy. Yan. So, bago po siya prituhin, nilaga ko po muna siya para po malambot, para po yummy. So, ayan po. Talaga po siyang malambot na po siya. At ngayon piprituhin na po natin siya. So, ayan na po mga kasisi. Piprituhin na po natin ang ating baboy. Hindi pa mainit pa ang Po. Dito kami nagprito dahil nga po tumatalsik po siya. Kaya nagprito po kami sa kantin, sa baba. Dahil po pag sa taas ng bahay, grabe po ang talsikan niya. Yan, habang kumukulo po siya, pumuputok-putok po siya. Nakakatakot kung magbaliktad dahil nga po malayo po ang nararating na kanyang talsik. Masakit po ang talsik po ng piniritong baboy. So ayan po, wait po natin siyang maluto. So hello po mga katambay. So ayan po ang ating tokwa. Yan po ang halo ng ating baboy. Yan po. Nilalagay ko po siya sa strainer para po mawala po yung tubig niya bago ko po siya hiwain. So ayan po mga katambay, hihiwain ko na po ang tokwa. At kailangan po manipis po ang paghihiwa po ng tokwa. Para po madali po siyang lutuin. Dahil po pag makapal, mahirap po siyang lutuin. Matagal. Siyempre aksayado po sa gasol. Kaya kailangan po manipis lang po ang paghihiwa ng tokwa. So ayan po mga katambay, start na po tayo magprito ng tokwa. Ayan, nakikita nyo po mga katambay, manipis lang po ang aking paghihiwa ng tokwa para po madali po siyang maluto. Hindi naman po siya totally crispy. Pag nag golden brown na po siya, okay na po siya, pwede na po siyang hanguin. Habang niluluto naman po ang baboy sa ibaba sa uling para po sabay po siyang maluto. Masarap po yan mga kasisi, masarap po pananghalian at syempre pwede rin pong hapunan. Masarap po ang aming tokwat baboy. So, ayan na po mga katambay. Pwede niyo po siyang baliktarin dahil nag-golden brown na po ang ating tokwa. Ayan. So, maya-maya lang po ay magiging crispy na po siya. Ayan. Excited na po akong maluto ang aming tokwa. Para po ako makakain ng aking tanghalian.
At syempre, matitikman ko na po ang aming nilutuing tokwat baboy. So, ayan mga katambay, luto na po siya. Pwede na po siyang ihango para po makapag-alagay po ulit ng ibang tokwa. Ayan. Dahil medyo marami-rami po ang ating lulutuing tokwa. So, ayan po mga katambay, pangalawang salang na po yan ng ating tokwa. Ayan. Habang pinapalamig ang ibang tokwa. So, ayan naman po, babalik na po natin ang ating piniritong baboy, ang ating karne. So, nakikita nyo po mga katambay, tumatalsik po siya. Kaya nga po, ingat na ingat po akong baliktarin po siya dahil tumatalsik po siya, baka pumatalsikan ang aking mukha. Masakit po kaya yan, makatalsik. Hirap na hirap po akong baliktarin ang ating piniritong baboy. Nakadikit pa po siya, ayaw para yun po niyang maalis. Yan, pagkabaliktad ko po yan, sabay takip na rin po. Tingnan niyo po mga katambay, pagkabaliktad, kung magkatalsikan po siya. So, ayan, iaangat-angat ko po ang isa para po sabay po silang babaliktarin. Para po pagkabaliktad ko, iska po na po ako dahil tumatalsik na po siya. Ayan na po siya. Ayan, ayan, tatalsik na po yan. Ayan, ayan. Kailangan mong takpan para po hindi po siya matalsikan. So, balik naman po tayo sa ating pinipiritong tokwa. Yan, ito na rin po yung ating pangalawang salang. At syempre, maglalagay naman po tayo ng panibagong salang ng tokwa. Balik lang po kasi ang ating kawali. Kaya po ilan lang po ang ating maipiprito. So, ayan po, maglalagay na naman ng panibagong salang. So, habang pinapalamig po ang ibang tokwa para po mahiwa-hiwa na po siya. Ayan. Bali, pangatlong salang na po yan ng tokwa. So, ayan po mga katambay, mas madali pong maghiwa kung ang gagamitin po natin ay gunting. Ayan. Kaysa po kutsilyo. Madali po gamitin natin gunting. Ayan. So, habang nagluluto pa po tayo ng ating ibang tokwa, pwede na po natin siyang guntingin para po mahiwa-hiwa na po ang ating tokwa.
So, ayan po mga katambay, luto na po ang ating baboy. Ayan. Crispy na po siya. Talagang yummy at masarap. So, ayan. Kompleto na po ang ating gagawing tokwat baboy. Ayan, okay na po siya. Pwede na po tayong kumain. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.